Praise God. Amen. Praise God. Magandang umaga sa mga isa. Welcome sa ating Sunday School. Amen. Yes. Sino masaya ngayong umaga? Amen. Praise God. Binangon tayo ng ating Panginoon. Amen. Biyaya ng Panginoon dito. Kaya tayo maging handa. Amen. Handa din natin ang ating puso at isipan. Lalo na ang ating mga Biblia. Amen. Sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ngayong umaga. Amen. Bago tayo magpasimula, magbibigyan ko ng mga teksto. Amen, na ating babasahin mamaya sa unang hari, chapter 17, verse 11 to 12, kay Pastor Alvin. Amen. Sa Luke chapter 12, verse unang hari, chapter 17, verse 11 to 12. Luke chapter 12, verse 13, kay Pastor Nino. Amen. Ephesians Luke chapter 12, verse 13. Ephesians chapter 5, verse 3 and 5 kay Sister Maui. Amen. Ephesians chapter 5, verse 3 and 5. Mark 7, verse 22 kay Sister Mary. Mark 7:22. Hebrews chapter 10 verse 34 kay Sister Hannah. Hebrews chapter 10 verse 34. Ephesians chapter 4 verse 14 to 19. Mahaba-haba ito. Bibigay ko kay Sister Gia. Ephesians chapter 4 verse 14 to 19. Galatians chapter 6 verse 6 to 10 kay Sister Nieves. Mahaba-haba din po. Amen. Galatians chapter 6, verse 6 to 10. James chapter 2, verse 14 to 17, kay Brother Daniel. Luke chapter 16, verse 10 to 12. Amen. Yung kay Brother Gary na lang. Amen. 1 Corinthians chapter 4, verse 2, kay Brother Orlando. At hanggang doon muna, mamaya babanggitin natin yung iba pang mga verse na ating babanggitin ngayong umaga. Pero bago yan, tayo mananalangin muna sa ating Panginoon. Tayo po'y magsidayo. Amen. Tayo mananalangin. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, God. Jesus, salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, hallelujah, sa iyong kabutihan, Panginoon. Ang banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng dakilang anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, kami po'y ginising mo. God, dinala mo ng maagap sa iyong banal na gawain ng pamapag-aral ng iyong salita. Matuto kami at patuloy ng makbang sa iyong plano, Panginoon. Tulungan mo kami, buksan mo aming mga puso at isipan. Patuloy kaming, God, matuto at patuloy lumago, Panginoon, sa paglilingkod at pagpapalagad sa iyong mga kapatid namin na wala pa po, Panginoon, God. Dalhin mo sila ng maagap sa iyong banal na gawain, Panginoon, makasama namin ngayong umaga, Panginoon, at gamitin mo din po, wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon, kung wala aming banal na presensya, ikaw pong mangaral sa kalagitnaan ito, aming inaangkin ang pagtatagumpay, God, at patuloy ka namin itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pwede na pong magsipong bawat isa. Amen. Ang topic po natin ngayong umaga, mga kapatid, your best life, not now. Amen, money changer. Ito po yung topic natin na bago. Amen, sa biyaya ng Panginoon.
na number 1. Amen. Topic number 1. Sa Tagalog, ang iyong pinakamahusay na buhay, hindi ngayon. Amen. Sabi ni Paul sa bilangguan, mga mananampalataya nakita ang pangailangan at tumugon dahil siya ay isang tapat na manggagawa at nakatuon sa paggawa ng gawain ng Diyos. Amen. Ito po si Paul. Noong mga unang panahon iyon, ang mga tao sa kulungan, hindi ang mga marangyang pribilehiyo na ibinibigay ng mga kulungan ngayon. Ibig sabihin po, yung mga kulungan natin ngayon, amen, may mga iba, pag mayaman, may aircon, may TV, pero ngayon, yung dati pong panahon sa bilangguan, wala pong mga ganong bagay. Amen. Ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa isang taong nagdadala ng pagkain, pangailangan sa buhay. Amen. Ibig sabihin, yung mga nagdadala doon unang panahon, amen, sila yung nagbibigay ng buhay sa mga nakabilanggo, amen, sa kulungan. Una dito, unang topic natin ay the tendency to covet. Amen. Ibig sabihin, pagkahilig sa pag-iimbot o pagkamakasarili, tinatawag. Natural motivation, likas na adikhain. Katulad ng isang squirrel, may house, nakalagay dito. Up drain pipe, crop under roof, acorns / of winter. Ibig sabihin, nakakalimutan ng squirrel ang mga lugar kung saan nila tinatago ang pagkain. Amen, na kanilang nakukolekta. At patuloy silang mag-iipon ng pagkain at itatabi ito hanggang sa wala ng anumang sariwang pagkain para sa kanila na itago. Maaari silang madalas na magbukay sa isang itinago at muling itago ulit ito. Amen? Kapag nakita na nila, tatago na naman nila. Ngunit hanggang sa mahulog ang mga dahon at wala ng pagkain na kanilang iniimbak, kadalasan ay itinatabi lamang nila hanggat mayroon. Pinakamagandang bahagi po na kung minsan ang mga ilan sa mga buto o mani na tinatago ng mga squirrel, amen, at nagbibigay ito ng sa kanila ng mas marami pang pagkain. Ibig sabihin, tumutubo ito kapag kanilang tinatago yung buto, amen. At ito ang pinakamahusay na paraan upang matiyak na ang mga sumusunod na henerasyon ng kanilang mga henerasyon ng squirrel at pang mga anim ay may handa na supply. Amen? Sabi dito, tandaan, pag-iimbot, ibig sabihin, natatakot na hindi magkaroon ng sapat. Ganyan po ang nangyayari sa atin ngayon, mga kapatid. Amen? Imbis na kapag linggo, araw ng kapahingahan, magsamba sa ating Panginoon, dahil ikaw ay nag-iimbot, amen, takot ka na mawalan ng, magkaroon ng sapat, amen, nagtatrabaho ka pa din, linggo pa din, amen. Linggong-linggo, nasa trabaho ka. Sabi dito, katulad na lang ng hindi gustong yumaman, maibigay lang ang kanyang kinabukasan. Amen? Ibig sabihin, nagtatrabaho para ngayon lang. Pero yung kinabukasan niya, amen, hindi niya tinitignan. Ganun po yung nangyayari kapag ikaw ay nag-iimbot. Widows, Seraphat, only enough me and my son. Ang sabi sa unang hari, chapter 17, 11 to 12. Nababasahin ng ating pastor. Sabi dito sa unang hari, chapter 17, 11 to 12. Sabi dito, aalisin na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol. Niyang sabihin, kung maaaring bigyan mo na rin ako ng kapirasong tinapay. Well, sumagot ang babae, saksi si Yahweh na iyong buhay na Diyos na wala na kaming tinapay, na mayroon pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot nga ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Amen. Amen. Sabi dito mga kapatid, amen, ang kanyang trabaho ay para lang mabuhay sila ng kanyang anak sa araw na iyon. So yun po yung nangyayari mga kapatid. Iniisip lang nila yung pang ngayon, pero yung kinabukasan sa mga susunod pang araw, hindi na nila iniisip, amen, yung gagawin nila o yung kailangan nila. Sabi dito, palaging nagpapayo ang ating Panginoong Hesus
Partikular po sa mga taong handang mag-alay ng kanilang sarili. Ibig sabihin, kapag inialay mo, binibigay mo ng buo yung puso mo, handang magpayo sa iyo ang ating Panginoon sa araw-araw. Kapag nangihina ka na, nawawalan ka na ng pag-asa, amen, handang ang Panginoon na tumulong sa iyo, mga kapatid. Take heed beware of covetousness. Ibig sabihin, unseen danger. Sabi dito, mag-ingat sa kaibutan. Ito ay isang hindi nakikitang panganib. Amen? Katulad na lang ng isang definition dito na aking sinearch kanina, ang kahulugan ng pag-iimbot. Ang pag-iimbot ay binigyan ng kahulugan bilang isang labis na pagnanasa sa kayamanan o mga ari-arian na totoong hindi naman sa iyo. Yun po ang tinatawag na pag-iimbot. Ang pag-iimbot ay isang malaking bagay na sapat ang laki sa patunayan na mapasama hindi sa pagsisinungaling, pagnanakaw o pagpatay. Ito ay lubang nakakasira kaya pinili ng Diyos na magbabala laban dito sa kanyang dakilang kautosang moral. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa. Yan po yung sabi ng Panginoon, o ang kanyang aliping lalaki, o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, anumang bagay na sa iyong kapwa. Sabi pa sa Lucas chapter 12 verse 13. Amen, ating babasahin. Kahit Lucas 12. 13 at Lucas 12:13. At sinabi sa kanya ng isa sa karamihan, Guro, iutos mo sa aking kapatid na bahagihan ako ng mana. Amen. Pastor ninyo, ano pong sinasabi dito sa text na about nyo sa ating pinag-aaralan? Tungkol doon sa pinag-aaralan, yung sa covetousness, pinakita dito ng Panginoon na ang tao ay naghahangad ng isang bagay na ikakapahamak niya na hindi niya nakikita sa kasalukuyan. Pero kita na ng Diyos sa inaharap. Kaya sumagot siya dito na sino ang gawa niyo sa akin na ako yung o tagapamahagi sa inyo. Kasi siya ay nasa katawan tao. Hindi siya pwedeng mag-take over sa desisyon ng kapwa-tao. Pero, pinaliwanag niya ito, amen, dun sa wisdom ng Diyos, na layo natin yung covetousness. Ibig sabihin yung ating kapanaghilian. Kasi kita ng Diyos kung ano ang purpose natin sa lahat ng bagay. At ipinaliwanag ni Jesus ito ayon sa karunungan ng Panginoon. Bagamat muna siyang nagsawata na hindi siya take over sa desisyon ng tao. I will not control you. I will not take judge over you. Sa inaharap yun. Pero pinaliwanag niya ito, amen, nakita ng Diyos ang ginagawa natin na meron tayong hinahangad sa buhay na hindi natin alam, kapapahamak natin yung future. At nagbigay siya ng kalinhaga, yun nga, yung lalaking naghahangad ng maraming yaman at pinagsama niya yung butil at ari-arian kung saan hindi pwedeng pagsamahin yung bagay na pwede mong iasik at bagay na gusto mong angkinin. Doon tayo napapahamak. Gusto natin pagsamahin ng bagay na banal over doon sa bagay na temporal o pangsamantala. Kaya nagbigay ng halimbawa ang Diyos na in the future, kung tayo ay magiging mapanaghili o mapag-imbot, pwede natin ipahamak. Sabi ng Panginoon ay pwedeng hindi nyo nakita ang nangyayari sa inyo, pwedeng singilin tayo ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kung kunin ko ang buhay mo, ano yun, mo iiwan ang ari-arian mo. So, doon na pinakikita ng ating Panginoon, ang nakikita na lang ng tao ay pangsamantalang bagay. Pero yung mga bagay na pangwalang hanggan ay naisang tabi na niya. Mas malaki na ang paninginat ng tao, nakikita natin yung pangsamantala na mas malaki kaysa doon sa pangwalang hanggan. Ito ang naging epekto ng covetousness. Kaya yung lalaki ay, sabihin mo mga kapatid, so, kita na ng Panginoon yung intention niya. Hindi talaga gusto niyang magkaroon, kundi gusto niya lang dumami at mabulag sa doon. In the future, mabubulag sa doon kasi mali yung kanyang design, mali yung kanyang intention at ang ugat nito, yun niya, covetousness.
Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sa Ephesians chapter 5, verse 3 and 5. Okay, sister. Ephesians chapter 5, verse 3 and 5. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya hindi dapat mabanggit man lamang sa kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iipon. 5. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ng Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. So, specific na binanggit ng ating Panginoon dito na ang kasakiman ay hindi, amen, nararapat sa kaharian ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi pwedeng pagsamahin yung banal at yung kasalanan, mga kapatid. Sa Mark chapter 7, verse 22. Mark chapter 7 verse 22. Mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandalaya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Amen. Sa iyong nabasa, ano yung pinapangalan ng ating Panginoon about sa topic natin? Nabanggit dito yung pag-iimbot na isa ito sa mga kasamaan. Ngayon yung sa previous verse na binasa na walang lugar sa kaharian ng Panginoon yung mga ganitong klaseng tao. At sabi dito, kasamaan ay nagmumula sa puso ng tao. Yun yung nag-uudyok sa ating isipan upang gumawa ng mali. Amen. Praise God. So, sabi dito, definition of rich, more than your heart could want. Ibig sabihin, higit pa sa nais ng iyong puso. Ganun po ang nangyayari kapag tayo ay nag-iimbot na, amen, nangyayari ito, higit na sa ating puso, amen, na dapat masigit ang ating Panginoon sa ating mga ginagawa. Sabi dito, note, backward mentality kicks in. Ibig sabihin, pagpapasok dito ang tinatawag na backward mentality. Ano bang ibig sabihin ng backward mentality? Ito ay isang diskarte na sa pagkokolekta ng maraming bagay. Kadalasan, ang mga bagay na ito ay walang ganoong gamit. Ito ay bahagi ng isang hanay ng mga pag-uugali. Ngunit kapag ito ay naging problema, maaari itong ituring ng isang hoarding disorder. Amen? Ano po ba ang hoarding disorder? Ito po ay isang kondisyon na sa kalusugan, amen, ang isip kung saan kailangan mo mag-save ng malaking bilang ng gamit. Amen, at makaranas ng pagkabalisa kapag sinubukang alisin ng mga ito. Ibig sabihin, halimbawa na lang kapag darating yung bagyo, amen, marami sa atin yung mga nag-i-stock agad ng maraming pagkain, amen, natatakot tayo na maubusan, amen, ng mga stock, ng mga gamit, amen. Nangyayari po yun yung hoarding disorder na tinatawag. Example po ng backward mentality, ito po yung backwardness congress or junction. Tulad ng pagkukolekta ng Pepsi Cola cans, amen? Yung candy bar wrappers, empty shotgun shells, aluminum foil sandwich wrapper, amen? Sa iba naman, sa Philippines, money changers, amen? Always try to get best rate. Ibig sabihin, pilit na sinusubukan upang makuha ang pinakamahusay na halaga. Sa mga street vendor po natin, amen? Minsan, amen, nangyayari itong mga money changer na to. Pag nanakaw, ibig sabihin sa English, conman at work. Ano ba yung conman at work? Taong nagloloko, amen, nanloloko, nanlilindaw. Amen, kadalasan, wala naman sa atin ngayon yan, amen, dahil ginagawa na tayo ng Panginoon. Pero kadalasan, sa mga palengke, amen? Sa isang tao sa pamagitan ng pagkuha ng kanilang tiwala at pag-iikahit sa kanila na maniwala sa isang bagay na hindi totoo. Tinatawag na sleight of hand, ibig sabihin, panlilindaw. Diba? Kapag tayo namimili sa palengke, yung presyo, biglang tinataasan. Pero kapag pumunta ka doon sa pagawaan, sobrang baba lang yung binibenta nila. Amen? Kapag tinawaran mo, patatawarin ka nila. Pero, yun talaga yung price nung pagtawad mo, amen, sa mga binibenta nila. So, ganun po, amen, nagiging tinatawag dito na callment at work. Nanlilin lang tayo kapag
tayo ay, amen, nasa money changer na tinatawag sa bansang Pilipinas. Isang magandang halimbawa na lang ng isang bagay na walang halaga ay ginawang mahalaga. Ito po yung ating pastor. Amen? Sa Prescott, sa Pastor Mark Olson, expensive packet, but newspaper, amen, yung gamit niya na hinati. Amen? Yung kanyang mamahaling bulsa ay gawa sa hinating newspaper o babasahing balita. Amen? Ganun po yung walang halaga, ginawa niyang mahalaga. Amen? Sa tulong ng Panginoon. The difference between men and boys is the price of their toys. Bawa na lang. Amen? Pareho silang gamit, pero magkaiba ng presyo. Ganun po yung nangyayari, mga kapatid. Ang pagkakaiba sa pagitan ng lalaki at lalaki ay presyo ng kanilang mga laruan. Ibig sabihin ni William McDonald. Amen? Hindi si Mac Jollibee. Ang kaharian, pangalawa dito, ang kaharian ng pag-aapila o paghiling. Amen? Respond. The worker and the word. Amen? Tumugon, ibig sabihin ng gawain ng manggagawa ay gawin. Amen? Gumawa. Amen? Makapangyarihang mga obligasyon, powerful obligation sa English. Sa Hebrew chapter 10, verse 34. Amen? Ating babasahin kay Sister Hannah. Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanan nakalaan sa inyo. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, sabi dito, sapagkat kayo nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ang buong galak, ang pagkasamsam ng inyong mga ari-arian. Ibig sabihin, hindi sila natakot na mawalan sila ng ari-arian. Dahil alam nila na mas mabuti, amen, mas maganda yung kanilang makakamit sa biyaya ng ating Panginoon. Yun po ang kaharian ng pag-aapila, kingdom of appeal na tinatawag. Sabi dito, strong emphasis natin. Ibig sabihin, bigyan natin ng diin yung bagay na yon sa Ephesians chapter 4, verse 14 to 19. Ating babasahin. Ephesians chapter 4, verse 14 to 19. 14, upang tayo huwag na maging mga bata pa na nagpapahabay ng doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga tayo ng mga tao sa kapusuhan ayon sa mga galaw ng kamalian. 15, kundi sa pagsasalita ang katotohanan ng may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay sa Kristo. 16, na dahil sa Kanya ang buong katawan na nakalaman na mabuti at nagkakalaking sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauuo sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikalitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. 17, ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo hindi na nagsisilagan pa na gaya naman ng lakad ng mga hentil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. 18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangangiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahamalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas sa kanilang puso. 19, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakanin ang lahat ng karumihan ng buong kasangitan. Amen. So ano pong sabi ng ating Panginoon dyan sa text na ating binasa? Amen, sister. Doon nga rin sa chapter 14, sabi na we should not really remain a child. So ano bang characteristic ng child? They always should be filled meal para ang kinakain lang nila is gatas. And bilang isang mga bata na nasisway agad sila, madalis ng maniwala sa lahat ng mga katuruan. So sa ating mga Kristiyano, bilang isang Kristiyano, hindi lamang dapat gatas na yung kinubusog natin at hindi dapat tayo nagpapadala sa mga maling katuruan. So, yes, it's okay. Kung you convert, it's okay to digest milk. But as you grow older spiritually, we need to learn how to digest meat. Ibig sabihin, kailangan natin matuto kung paano, kailangan natin mamulat or kailangan natin matuto kung ano ba yung tinuturo talaga ng Biblia. Kasi hindi lamang prosperity ang tuturo ng mga Biblia. Mas malalim pa doon. Nandito yung mga kamalian na ayaw harapin
So we turn blind eye. So bilang isang Kristiyano, bilang sa nagpapaalala, of course we have to have that spiritual maturity. Sabi na kahapon sa devotion natin, ang salita ng Diyos ay isang mirror. So kailangan natin mag-reflect kung ano yung nakikita natin na mali na sinasabi ng Biblia. Siyempre, ayusin natin. Yun lamang po. Kaya palakpan natin ang ating Panginoon. Amen. Sa Galatians chapter 6, verse 6 to 10. Galatians chapter 6, 6 hanggang 10. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng mga magagandang bagay sa mga nagtuturo. 7. Huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tulain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, ay din ang kanyang aanihin. 8. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. 9. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. 10. Kaya nga, basta may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Praise God. Malinaw yung binanggit ng ating Panginoon doon. Amen. Kung anong ginagawa mo ngayon, yan yung aaninin mo. Amen. Sa panahon ng iyong tinakda ng ating Panginoon. Kaya kung gumagawa ka ng mabuti, ngayon, amen, ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon, yan din yung ibibigay sa iyo. Amen. Yung mabuti mong inaharap, hindi lang dito sa lupa, kundi doon sa langit. Kaya huwag tayong mag-imbot, huwag tayong maging makasarili, mga kapatid. Unahin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Sa James chapter 2, verse 14 to 17. Kay... Sa iba? Ay, verse ano nga yun? James chapter 2, verse 14 to 17. Ano ang pakinabang mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit wala namang mga gawa, maililigtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng ubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog, subalit hindi ninyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. Amen. Ano sabi ng ating Panginoon dyan about sa ating pinag-aaralan? Nung pag wala daw pong gawa ang ating pananampalataya, o kaya walang kabuhay-buhay, yung hindi natin ina-actionan yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, ito ay patay. Walang kabuluhan. Amen. So kagaya na lang po, amen, ng ating pinag-aaralan, amen, yung covetousness na tinatawag. Kung tayo ay tumutulong lang sa ating sarili lang, amen, hindi tayo tumutulong sa iba, ang tawag doon ay patay na pananampalataya. Ibig sabihin, iniisip lang natin yung pangsarili natin sa ating pamilya lang, pero mas marami pa palang nangangailangan na ikaw ay gagamitin, pero hindi mo nakikita yung mga ganong bagay. Amen. Sabi dito, as stewards or manager of God's kingdom, bilang mga katiwala at tagapagmahala ng kaharian ng Diyos, amen, sa Luke chapter 16, verse 10 to 12. Right, brother Gary? Luke 16, verse 10 to 12. Luke chapter 16, verse 10 hanggang 12. Ang pagtapat sa kaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Kung kayo ay matapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatapat
nagtitiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino nga sa inyo ang magbibigay ng sa inyong sarili? Amen. Anong sabi po ng ating Panginoon dyan, Brother Gary? Amen. So, kailangan talaga ng katapatan yung hinahanap ng Panginoon sa atin. Kasi nga, kung kaunti na hindi na pagkatiwalaan, gaano pa kaya yung sa malaki, sa marami. Faithfulness po yung hinahanap ng Panginoon sa isang tao, sa kanyang kahit kaunti man malaki. Kaya, kung natisipin, ay, maliit na bagay lang naman yan, kung maliit rin. Kasi diyan tayo nadadaya. Kasi maliit na yan, baliwala lang yan, hindi halata yan. Yung kaaway natin minsan sisita tayo, hindi natin alam. Kaya kahit faithfulness talaga, napakahalaga yan. Kahit maliit na bagay, dapat may sensitive tayo. Tulad nila po. Amen. Palakang natin ang Panginoon. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Kay Brother Orlando. 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Ang matiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Ano sabi ng ating Panginoon yan? Ibig sabihin daw, pag pinagkakatiwalaan ay ang Panginoon, kailangan tayo maging tapat sa kanya upang pagpalain na galing biyaya. Kung wala man, hindi ka bibigyan naman ng ganun. Kasi katulad ni Judas, kasama na siya ng Panginoon Jesus. Hindi siya naging tapat, kaya siya pinansa. Tapos alam ng Diyos yung ginagawa natin kung tapat pa tayo talaga sa kanya. Kaya kailangan talaga maging tapat sa kanya. Amen. So, yun, praise God. Mabuti yun. Maging tapat tayo sa lahat ng ating ginagawa. May nakakita man sa atin o walang nakakakita. Amen. Maging tapat pa din tayo sa ating Panginoon. Natulad na lang kapag tayo mga nasa bahay, sabi nga doon sa aming pinag-aralan, kapag ikaw ay nag-iisa na lang, doon masusubok yung pananampalataya mo kung matibay ba yun. Amen? Kung ikaw ay nag-iisa sa kwarto, doon makikita kung talagang tapat ka sa ating Panginoon. Amen? Kaya ganun din sa mga trabaho natin, malayo man tayo, pero tignan natin, may nakakakita sa atin. Amen? May Diyos na tumitingin sa ating mga ginagawa. Kung tapat ka ba sa maliit, o ikaw ba ay nag-iipon para sa sarili mo lang? Amen? Ginagawa mo para sa sarili mo yan? Amen? Kita ng Panginoon yan, mga kapatid. Amen? Sa ikatlong punto, aim of kingdom, better, tinatawag. Layunin ng kaharian po ay mas mabuti. Amen? Mas mabuti yung kayang gawin ng ating Panginoon kaysa sa ating mga iniisip at ginagawa. Amen? Sabi dito, better, deep meaning, ang malalim na kahulugan po nito, to surpass in excellence, superior in value or merit. Ibig sabihin, malampasan sa kausayan, pinakamataas na halaga o merit o pagiging karapat-dapat o kausayan. Ito po yung more advantageous or effective, mas pakinabang. Ibig sabihin ng ating Panginoon, epektibo. Amen, yung ginagawa ng ating Panginoon. Mas mahalaga, mas malaki yung kayang gawin ng ating Panginoon. Sabi nito, kaharian o pakikipagpalitan. Kung ano ang kasalukuyan, material at temporal, mga bagay na madaling lumipas o mawala, pinagpapalit ito kaysa sa mga spiritual, amen, na pangwalang hanggan. Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin ngayon, mas maraming mga Kristiyano, amen, nagtatrabaho, ginagawa yung sarili nilang kalooban, mas pinagpapalit yung mas magagawa ng Panginoon, amen, mas pinagpapalit yung mas dakilang pagpapala ng Panginoon, ginagawa nila, mas pinipili nila yung mga lumilipas na bagay lang, amen, yung mga temporary na bagay na meron sa mundong ito. Kaya huwag pong mangyari sa atin ito, mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Huwag tayo, amen, mag-imbot para sa ating sarili. Amen. Gawin natin yung kalooban ng ating Panginoon.
Proverbs chapter 23 verse 5, ibibigay ito kay Sister Maribel. Amen. Mateo chapter 6 verse 19 to 20 kay Brother Matmat. Amen. James chapter 5 verse 3 kay Widring. At Pilipos chapter 4 verse 17 kay Ezekiel. Pilipos chapter 4 verse 19. Amen. Babalik tayo sa unahan kay Pastor Alvin. Galatians chapter 6 verse 7 to 8 kay Pastor Nino. Galatians chapter 6, 7 to 8 kay Pastor Alvin. Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 kay Pastor Nino. At doon tayo magtatapos. Amen. Pabasa po ako ng ating Proverbs chapter 23 verse 5. Proverbs 23 verse 5. Kapag magpadako doon ang iyong paningin, iyon ay mapaparang, sapagkat biglang nagkakapakpak ang kayamanan, lumilipad na gaya ng agila patungong kaharian. Amen. Ano pong sabi ng ating Panginoon dito sa verse na to? Kung ito'y tumutukoy sa literal na kayamanan, wala hindi ito permanente sa ating buhay. Pwede natin siya makaptan, pero hindi yun ang magiging atin sapagkat tayo ay sa Panginoon. Amen. Praise God. Sa Mateo chapter 6 verse 19 to 20 kay Brother Matmat. Matthew chapter 6, 19 to 20. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bubo at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. 20. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon na ang bubo at ang kalawang ay hindi makapaniniran, at ang mga magnanakaw hindi ay makakapasok, hindi makakapagnakaw. Amen. So, ano sabi ng ating Panginoon dyan? Anong gusto mo? Sabi dyan is, huwag tayo huwag tayo mag-ipon ng huwag natin ilaan yung oras natin sa pag-iipon ng pera dito sa lupa. Kasi sabi dyan sa verses is pwede, nabubulog ito at pwedeng nakawin ng mga magunang tao. Mas maganda kung mag-ipon tayo ng kayamanan natin sa langit, kasi doon sa langit hindi mo pag nag-ipon tayo sa langit. ay nga, kung mag-ipon tayo ng much better, mas maganda kung mas mag-ipon tayo ng kayamanan natin sa langit, kasi doon hindi siya walang nabubulog, tas wala din mga Amen. Praise God. So, sabi ng ating Panginoon dito, huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa. Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon na huwag tayo magkaroon ng sariling bahay, na huwag tayo magkaroon ng sariling nating mga kagamitan. Pero, ang gustong sabihin ng ating Panginoon dito, amen, huwag nating mahalin yung mga bagay na meron tayo. Mahalin natin, ipagamit natin ito sa Panginoon sapagkat palalagawin niya ito. Kaya pinagpipray natin yung building na ito, maging atin, amen, sa tulong ng Panginoon dahil mas may magagawa pang Panginoon. Amen, na mas dakila sa ating iglesia ito. Kaya, mga kapatid, sabi dito, kapag tayo nag-ipon ng kayamanan, minahal natin dito sa lupa, ito po ay mga bagay na nabubulok o nasisira at pwedeng nakamin sa atin. Kaya maraming mga Kristiyano, amen, dito sila napapahamak, dito sila nawawala dahil nag-iipon sila para sa sarili lang nila. Amen, nag-iipon sila para sa sarili nilang kayamanan. Amen, mga kapatid.
Kaya sabi dito, magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Amen? Mas maganda yung kayamanan na ibibigay ng ating Panginoon. Mas magandang buhay kung tayo nag-iipon. Amen, sa kaharian ng ating Panginoon. James chapter 5 verse 3. Sabi dito, kinakalawang na ang inyong ginto at pila at ang kalawang digiyo ng magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang iniimpok ninyo para sa mga huling araw. Amen. Ano sabi ng ating Panginoon dyan? Amen. Kahit ginto at pila po pala, meron din pala itong kumbaga temporary na bubulok po siya. Kumbaga, kinakalawang na kung titignan po natin yung Amen. Sabi dito, ang inyong ginto at inyong mga pilak ay kinakalawang na. Ibig sabihin, amen, ito yung mga kayamanan natin sa lupa. Amen. Dahil, amen, katulad ng isang gold, kapag hindi ito nadadarang sa apoy, hindi ito nadadalis sa mga kapatid, amen, nagkakaroon ito ng rust. Amen, yung kalamang, mga kapatid na tinatawag. Kaya kung hindi natin pinapagamit kung anong meron tayo, kung anong kayamanan ng meron tayo ngayon, amen, ito ay mabubulok. Amen, sabi ng ating Panginoon. Sabi dito, gantimpala sa inaharap. Mas mabuti dahil sa pagtipat. Ibig sabihin, yung mga dati nating bagay na temporary, mga bagay na mabilis lumipas, amen, kapag pinagamit mo sa Panginoon, lilipat at ito sa, amen, sa ginagawa ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung pangwalang hanggan na bagay, katulad doon sa langit, mga kapatid. Amen. Sabi dito, hindi madaling makakasakit o makakapekto sa mga paglago sa buhay. Kagaya na ng pagbabago ng halaga. Sa ibang bansa, meron Mexican peso, US dollar, Australian and Canadian. Amen. Hindi ito nakakapekto sa atin. Pero, amen, sabi dito sa Scottsdale, is a famous of sprawling luxurious resort. Amen. Yung mga mayaman, amen, magagandang structure, hindi naman ito nakakapekto sa ating buhay. Ang pera na binibigay sa gawain ng Diyos, manggagawa ay may espesyal na lugar sa spiritual na ekonomiya. Kaya yung mga giving natin, yung pagtulong natin sa ating gawain ng Panginoon, yung mga binibigay natin ng mga handog, ito po ay may malaking impact sa gawain ng ating Panginoon. Spiritual, ibig sabihin, lumalago tayo spiritual, mga kapatid. Amen? Katulad na lang ng ating babasahin na widow's mite, more. Isang maliit na kontribusyon na kusang loob na ibinibigay at ang lahat ay kanyang kayang bayaran. Sa Pilipos chapter 4 verse 17. Amen. Pilipos chapter 4 verse 17. Philippians chapter 4 verse 17. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ano sabi ng ating Panginoon? Praise God. Ito ay sulat ni Apostol Pablo, kung hindi nga nagkaamal ng Pilipos. Nais ni Pablo na hindi lamang na makatanggap siya ng pagpapala, kundi nais niya din ay ang mga kapatiran sa iglesia ay makatanggap din ng gantimpala mula sa Panginoon. Amen. Dapat maging ganito yung ating puso, ating isipan, ang ating mga ginagawa. Hindi lang tayo hingi sa Panginoon, kundi yung meron tayo, sinishare natin sa iba na mas nangangailangan pa. Yun yung amen na sinasabi ng ating Panginoon. Activate spiritual dynamics in the time of your need. Sa Pilipos chapter 4 verse 19. Kay Daniel na lang. At punan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Amen. Sabi ng ating Panginoon dito,
at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ibig sabihin, Amen, kung uunahin mo ang salita ng Panginoon, unahin mo ang kalooban ng Panginoon, ang Diyos pong magdaragdag ng mga bagay sa atin. Amen? Kaya huwag nating hanapin yung kayamanan sa mundo. Hanapin natin ang kaharian ng ating Panginoon. Kaya maraming, amen, makikita natin yung mga kapatiran lumalago dahil sila'y nagpapatuloy sa gawain ng ating Panginoon. Great recompense or reward, ibig sabihin malaking kabayaran o pagpapala ang ibibigay sa atin. Sa Galatia chapter 6, verse 7 to 8, kay Pastor Alvin. Sabi dito sa Galatians chapter 6, verse 7 to 8, huwag ninyong alinlanganin ng inyong sarili at hindi maaaring tuyuin ng Diyos kung ano ang itinanim ng tao. Iyon din ang kanyang aanihin. 8. Ang nagtatanim para sa sarili, niyang laman ay aani. Nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Ano pong sabi ng ating Panginoon? Praise God, malinaw po rito na kung ang itinanim mo ay laman, ito po ay nabubulok, may kasiraan. Pero kung Espiritu, ang ating itinanim, ay magpupunga ito ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, ito ay hindi pasamantalang bunga. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabihin, pag walang hanggan, mga kapatid, kung ikaw, amen, ay nag-aasik sa Espiritu, mga kapatid. Hindi sa laman. Kasi kung tayo nagtatrabaho lang, na nagtatrabaho, mapapagod po tayo. Aanihin natin yung kapaguran. Pero kung ikaw ay nagtatrabaho, kasama mo ang Diyos, sinuuna mo ang karya ng Panginoon, mapagod ka man, sasamahan ka pa din ng ating Panginoon. Ibig sabihin, i-renew niya yung pagod mo, bibigyan ka niya ng bagong lakas. Uunahin mo ang gawain ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, kay Pastor Lino. Chapter 9 ng 2 Korinto, versikulo 6. At ito ang ibig kong sabihin, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya. At ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa itinasya ng kanyang puso. Hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Okay, so sabi ko doon ay yung aim ng kaharian ng Diyos is to choose better. Amen? Or be excellent sa ating mga decision making. So dito, pinakita ng Panginoon dito yung mas magandang pamimilian natin. Kaya sabi doon sa 7 ay magpasya ang puso natin. So kung ano ang ating ihasik, huwag sumama ang loob natin kung ano ang ating anihin. Dahil nagbigay ang wisdom ng Diyos na kapag kakaunti ang inaani mo, ang ibig sabihin ng kukunti ang ihasik mo. Eh, di ba sumasama? Ba't ko kunti? Nagbigay naman ako. Nasabi ng Panginoon dito, kunti yung binigay mo. Yung sabi dito. Sabi ng iba, Lord, bakit ko kunti ito pinagpapala? Yung katabi ko pinagpala ng marami. Nasabi ng Panginoon sa binasa ko, yung katabi mo nagbigay ng marami. Ikaw ko kunti. Kasi sabi dito, ang nag-aasik ng konti, aani ng konti. Praktikal ng Diyos. Kaya kung hindi tayo praktikal, pinili mong maghirap ka, it is up to us. Kasi nagbigay na siya ng sagot. Kung gusto mong makaahon sa espiritu ng kahirapan, piliin mo yung mas mabuting bagay, mas magandang pag-asik, maging mapagbigay, maging bukas palad, magtanim sa dakong espiritual na di mananakaw sa iyo dahil sa dakong temporal
o pansamantalang buhay, kagaya ng nagkain, bihis ng bihis, inom ng inom, nabubuhay lamang para sa sarili, lahat ito ay may ending. Ang better ending ay sa kaharian ng Diyos. Kung ano ang kanyang tinuturo, mapagpagamit sa Panginoon, mapagbigay at nagpaparaya sa mga nangangailangan, tumutulong sa gawain ng Diyos, sapagkat ang katawang pinag-uusapan dito is not only our own physical body, but the spiritual body of Christ. Tayo yun, ang kaharian ng Diyos na ang mga anak ng Diyos na nagtitipong sama-sama o tinutulungan natin ang gawain ng ating Panginoon, mas malaki pa ang ibibigay ng Diyos. Dahil hindi mo kayang anihin ng malaking bagay, malibang ibigay mo ito sa kamay ng mas malaki sa iyo itong ating Panginoon. Kaya sabi, magpasya ka. Magpasya ang iyong puso. So dapat hindi yung kagaya ni tinuturo ng mga tao sa labas na kung ano lang pinasya ng puso mo, hindi sa Diyos. Sadya mo okay. Yun lang talaga sinabi dito. Pero huwag sa pamanglo kapag walang nangyayari sa iyo. Kasi ang ibig sabihin nun, maiksi yung naunawaan. Hindi mo naunawaan yung mas malawak na kaisipan ng Panginoon na mas mabuti ang magbigay, na kahit nasasakripisyo ka, yung mawala sa iyo, Diyos ang magbabalik ng higit sa inasahan. Amen. Palakpakan natin ang ating sabi dito sa panghuli, your best life now, not now, better principle and dynamic future, permanent and of far greater benefit and value to us. Ibig sabihin ng pinakamagandang buhay ngayon, hindi ngayon mga kapatid. Ang mas magandang prinsipyo at paglago sa inaharap. Amen. Permanente at mas malaki ang pakinabangan talaga sa atin. Kaya kung anong ginagawa natin ngayon, kung nagsisipag tayo sa gawain ng Panginoon, kung inilalaan natin yung buhay natin sa gawain ng Panginoon, yan din yung aanihin natin. Amen. Mas malaking gantimpala ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hindi ito temporary, hindi ito nasisira, hindi ito walang ending ito. Amen. Kundi pang walang hanggan yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung ipapagamit mo, amen, kung anong meron ka ngayon. Kung buhay man yan, amen, kung kayamanan, kung ipapagamit mo ito, ikaw ay pagpapalain lalo ng ating Panginoon. Diyan po natatapos ang ating Sunday School. Praise God. At amen, si Brother Gary, praise God. Nais ko lang pumayin yung pag-ilaw po para papakilala po. Yung sabi kasi na kayo nung nag-ipo ng kayamanan, pagkalupa, nakaw, alawa, sila. So, kailan po ito naging tama? Halimbawa, mali po ba yung nagkaroon ng savings, yung pera, bahay, mga anak ng Diyos, di ba? So, mali po ba na meron tayong magandang kotse? Mali po ba na meron tayong manang ganun? Kailan po naging tama ito? Kasi sino po yung paliwanag para sa ating lahat? Amen. Sa akin po, amen, sa tulong ng Panginoon, naging mali lang yung bagay na meron tayo, halimbawa kotse, gamit, bahay, savings, kapag para sa ating sarili lamang po. Kapag iniisip lang na ginagamit lang natin para sa sarili natin. Pero kapag pinagamit mo yung bagay na meron ka sa iyo, bahay, kotse, amen, pera, kayamanan, kung anong meron ka ngayon, pag pinagamit mo sa Diyos, nagiging tama po yun mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na huwag tayo magkaroon ng savings. Hindi ibig sabihin na huwag tayo magkaroon ng sarili nating bahay. Pagpapanapuin ng Panginoon, kailangan lang natin ipagamit sa kanyang kahalagan para maging tama. Kahit na temporary lang ito, mas gagawin pa din ng Panginoon na pagpalain ka, hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit po mga kapatid. Kaya sana po naging malinaw sa atin. Amen. Karagdagan na Pastor. Ito yung tanong ng Brother Gary, hindi pinagbabawal ng Panginoon magkaroon tayo. At ang best example, wala man lang siyang kotse, pero marami siyang ari-arian na si Abraham. So, makikita natin na hindi siya pinagbawalan ng Diyos, pero pinapili siya ng Panginoon kung alin ang mas maganda. Kasi nga nagbigay ang Panginoon ng isang talinhaga sa Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung nasaan o kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso.
So ang talinhagan nito ng Panginoon ay nagbibigay din sa atin ang hope doon sa pinapangaral mo to surpass excellence and choose more advantageous life. Kasi ang tinuturo mo ay piliin yung tatagal sa walang hanggan. So, ang kotse ay kailangan na natin. Ako, kahapon ba tayo ng meeting? Anong Biyernes pa lang? Salamat sa Panginoon, may nagkadit sa amin. Pastor, ihatid ka namin kayo. Oh, hallelujah! Praise God. Siyempre, tuwa kami. Sipin mo, hindi kami mag-commute. Pero masaya tayo nag-commute kasi nakakapangaral tayo. Masaya lang kami dahil pinakita ng Panginoon how God love us. And talaga hindi tayo pinababayaan na mayroong mga taong willing tumulong sa mga gustong magpagamit ng buhay sa Diyos. Kaya sabi ko, pinag-pray agad yung tao at tapunin ang ating Panginoon. But car is a necessity nowadays. House is a necessity nowadays. Especially if the house became home. Kapag ito ay naging tahanan, hindi lang bahay. Kailangan natin kasi ang dami ngayong squatter, ang dami ngayong hindi squatter, pero yung tao sa loob parang squatter. Wasak ang buhay. So, sorry for my words, pero yun talaga nangyayari. Kaya may salita ng Diyos, kaya may church kasi tinuturo sa atin na kung anong inihasik natin, if it is for flesh, sabi doon sa binasa ni Pastor Alvin, ay may kasiraan. Everything that we gain in this world, amen, ay iiwanan natin. So hindi sinasabi ng Diyos na hindi ka pwedeng magkamero niya. Pero doon sa isang binasa ko, kung yung bumasa kanina, sabi ng Panginoon doon, kung kunin ko ngayon ang kaluluwa mo, kanina mo iiwan. So, binibigyan ulit tayo ng choice ng Diyos. Pumili ka ng mas maganda. Kung magkameron ka ng lahat, ano nga mangyayari dyan? So, alam natin yung buhay ni Steve Jobs. Talagang hinahanap ko kung saan iniwan niya yung kayamanan niya. Mabuti pa si Henry C. Hinati-hati yung kayamanan niya sa kanyang mga anak. Alam ko si Henry C. ay nakakilala sa Diyos. Kung daw nagkakamali. Pero si Steve Jobs, sa huling yugto ng buhay niya, nagsisi talaga siya. Kasi yung pag-ibig, hindi niya pinaniwalaan. Then turns out na napaka-bitter ng kanyang huling yugto ng buhay. So, uulitin ko, hindi bawal magkapera. Sabi nga ng ating leader, one of our leaders sa Prescott, sa Council of Leader na kasama ni Pastor Greg Mitchell ngayon, ay hindi pinagbabalo yung 3-10 o yung 10-10-10, 3-10. Parang nabanggit ito nung nakaraan na 10% sa church o sa gawain ng Diyos, magbigay ka. It's good. Do not forget that. Tapos, 10% savings sa bangko. Huwag mong kalimutan yan. Okay? Kasi in the near future, kakailanganin mo yan. Kagaya ng tinuturo ni Pastor Poy. May mga mananampalataya na extreme faith. Pagdating ng araw, wala pa lang naiwan para sa pamilya. Nung namatay yung lalaki, yung asawa nag-asawa ng kulto, IMC. Kasi walang naiwan. So ano gagawin ng babae? Nakatuwa nga. Puro kami take. Walang money. Walang naiwan. Kaya sabi ng ating isang leader ay mag-ipon 10% sa bangko. Para may mahuhugot yung mga anak, pag ikaw ay namatay, wala ka. Ano yung another 10? Mag-save ka pa ng another 10 or capital or asset na pwedeng gamitin sa gawain o sa buhay mo na hindi mo gagamitin para sa pleasure mo but in the future pwedeng ipagamit mo sa Diyos pa rin pag hinamong ka ng Panginoon. Hinamong ka na magbigay ka pa ng higit pa sa nagagawa mong 10% or emergency. So, ilagak mo rin sa mga bagay na hindi nawawala o hindi nagdi-depreciate. Hindi yung bibili tayo ng kotse agad. Kasi after 5 years, depreciated na yan. Hindi mo na mapapagbilihan ng kalahati ng iyong pinili. So,
wala na yung ano mo, yung asset mo, ano na, low value na. So, ano yung asset na pwede mong paglaga ka ng 10%? Bumili ka ng lupa. Bumili ka ng lupa. Okay? So, hindi bawal yun. Lalo na kung gusto mong ipagamit yan sa gawain ng Diyos. Okay? Hindi po bawal yun. Malibang gusto mong magpayaman, nasabi dito, ulitin ko, sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, duroon ang iyong puso. So, isang bagay pa dito, anything in this world, material things, can divide our heart from the Lord. Plus, dapat sulit ka sa Kanya. Ang problema na divide yung puso mo dahil sa material na bagay. So, huwag namang mangyari. Pwede tayong magkaroon, huwag lang natin pipiliin ang higit yun sa Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, sabi na natin. May iba pang katanungan, pwede nililista natin, sulat nyo lang, tapos pwede nating talakayin ito sa mga susunod na gawain ng Panginoon sa Sunday School. At sa may mga natutunan, amen, pwede nyo itong i-share mamaya sa inyong mga kasama, kaibigan, mga ka-sister, brother, upang matuto din sila ng salita ng ating Panginoon. So, enough na yung time, amen, tayo mananalangin na sa ating Panginoon. Minsan pa, tumayo po tayong lahat, amen. Tapakan natin ang ating Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, salamat po God sa umagang ito, sa karunungan na pinagkaloob mo sa amin, sa kaunawaan. God, hindi namin mahalin ang mga bagay na temporary lang, Panginoon God. Kundi God, hangadin namin ang iyong kalooban at ang iyong kaharian upang God, kami pagpalain mo, Panginoon. Dagdagan mo po kami, Panginoon, at patuloy, God, na mga puso ng bawat isa ay laging ilagak sa iyo, Panginoon God, upang God, kami, God, pagpalain mo at gabayan sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo pa po kami sa mga susunod na Sunday School, Panginoon. Magkita-kita muli kami at patuloy kaming lumago sa pag-aaral ng salita mo, Panginoon. Salamat po, samahan mo sa mga susunod na gawain mo ngayong umaga. Ikaw po, God, magbigay ng katagumpayan dahil mo bawat isa na may kagalakan, excitement, Panginoon. Ikaw po maitas ng papapuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong makapanalangin ang bawat isa na hindi pa nakapag-pray. Amen. Panalangin yung bawat isa na hindi nakapag-pray. God bless po. Papa mo, Father.